Hello Caruelas, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my channel. Ayan. So ating pag-uusapan ngayon yung bida ang saya ng Jollibee. Yung mga bida-bidang contestant dito sa Miss Universe. Kasi yung mga bida-bida last year, si Dominican Republic, si Brazil, sino pa ba yung mga bida-bida last year? Pero hindi sila umabot kahit man nasa top 12. Ngayon, tukuyo nga si Brazil, di ba? So far, sa Miss Universe 2025, may mga bida-bidang contestant. Yung paglabas ng kwarto ng hotel, ay, nakaayos, naka-OOTD, pero wala naman yung OOTD doon sa activity ng... Wala namang kinalaman yung OOTD niya doon sa activity ng Miss Universe. Tapos pumasok lang ng CR yung isang kandidata. Pumasok lang siya ng CR. Tapos sa paglabas niya, iba na yung makeup niya. Nakakaloka. May transformation sa CR yung mga ibang kandidata. Tapos iba na rin yung outfit. Oh. So ngayon pag-uusapan natin kung sino ngayon yung vida-vida. Yung Jollibee baga dito sa Miss Universe 2025. At kung ano nga ba ang chances nila na manalo sa Corona. First, sa pag-uusapan natin na bida ang saya, Cote d'Ivoire. Diba? Nakakaloka to si Olivia Yates. Si Olivia Yates ay galing to sa Miss World. Top 5 siya sa Miss World 2022 na nakabatch ni Tracy Moren Perez at inaasahan na mananalo siya doon. Pero hindi siya umabot doon sa leveling na runners-up and winner. Pero iba ang galawan niya doon. Very lady, talagang iba ang pinaglalaban niya. Pero dito sa Miss Universe, hindi ko alam, super transformation talaga yung lola mo. Eksena dito, pose dito, o kembot dito, kaliwat kanan, tapos yung mga OOTD niya, oh my gosh, talagang parang gumastos talaga siya ng bonggang-bongga para sa kanyang outfit of the day. Everyday pasabog, everyday eksena, everyday kembot. Ayun. Napansin ko lang kay Cote d'Ivoire. Pero Miss Universe to, naiisip ko na syempre kailangan niyang magpabango sa press, sa organization para mapansin siya. At napansin ko nga, di ba? So isa yan sa mga bida ang saya, si Miss Cote d'Ivoire. Next natin na pag-uusapan ay si Miss Colombia, o di ba? Grabe si Miss Colombia. Wala yata siyang labas na tsaka yung damit niya. Every time na lumabas siya, talagang palakado, styling, everything, lahat. Pero same din, kagaya ni Miss Olivia Yates na kahit na hindi naman appropriate yung OOTD niya sa activities ng Miss Universe. Ay, sige lang! Eksena lang sila ng eksena. Pupunta sa dinner. Kung grabe, kung ano-anong mga federas na yung mga gowns nila. Kung basta, parang hindi naaangkop, nakakaloka. Basta masabi lang na may pasabong si Miss Colombia. Tapos si Miss Colombia, yung alam mo, yun yung may mga, ano ba tawag dito? Yung may mga contestant, tapos bigla siyang e-eksena, kasi alam niya na front-runner siya. Bigla siyang e-eksena. Siyempre, yung mga bias ng mga vlogger, doon tayo sa sikat. At kalimutan na natin yung hindi masyadong bongga na contestant. Nakakaloka. At ito nga, si Miss Colombia, talagang e-eksena talaga siya kung gusto niyang umeksena. At talagang maliligwa ka talaga kasi nga, when it comes sa OOTD na, ay plakado din naman talaga. May panggastos, o diba? May panggastos nga siya sa pagbago ng mukha niya. Ano pa kaya yung mga OOTD niya? Diba? Siyempre, kilala naman ninyo kung sino pa ang aking susunod na pag-uusapan. Ang bida ang saya number 1. Venezuela, Stephanie Abasali. O diba? Nakakaloka to si Stephanie, no? Paglabas niya ng kwarto, iba yung itsura niya. Pagpasok ng CR, paglabas, iba rin ang itsura. Ibang klase. May transformation na nagaganap sa loob ng comfort room. Nakakaloka to si Stephanie, no? Tapos wala naman siyang dala-dala. Nagtataka ka, wala siyang dala-dala na mga pouch or whatsoever or maleta. So, pumasok lang siya ng CR. Iba na yung damit. Paano nangyari yun? Nakakaloka talaga. So yun, isa si Stephanie Abasali sa mga bida-bida dito sa Miss Universe. Pero grabe. Dahil sa bida-bida sila, pinag-uusapan sila kasi pinapakita nila sa competition baga yung worth nila. Talagang eksena kung eksena, kembot dito, kembot doon, pasarela dito, pasarela doon, at lahat na yata ng contestant ay nakapagpa-picture sila. Nakakaloka din talaga to. Pero
Siyempre, yung mga ganap na ganap at saka give na give talaga sa competition, alam naman ninyo, napapa-important, di ba? Wala pa akong nakita na bida-bida tapos nanalong Miss Universe. May naalala kayo? Di ba wala? So, kung may mananalo dito kay Venezuela, Colombia, at si Cote d'Ivoire, ay syempre, sila na magiging pamantayan ng susunod ng mga contestant na sasali sa Miss Universe na kailangan pasabog everyday kahit hindi appropriate yung damit doon sa activities na pupuntahan. Akalain mo magdi-dinner sila ng sa barko, naka-evening gown, tapos ang haba-haba pa, may trail pa. Di ba ang syunga lang? Tapos sabi ng mga Pilipino, oh my God, pasabog! Ganon-ganon yung mga Pilipino vlogger doon, ha? Sabi, paano pasabog? Nangangatog-ngatog na nga yung iba na hindi sila makabalance yung sarili na doon sa yate. Tapos sila, naka-trail, di ba? Nakakasiri sila ng ng eksena. Magdi-dinner lang doon sa yate. Ganun yung mga eksena nila. Ay, nako, hindi ko sila maintindihan. Pero sabi ko nga, pag manalo itong tatlo na to ng mga bida-bida so far, magiging pamantayan na yan next year kung ano ba dapat ang eksena sa Miss Universe. Pero, sinisigurado ko sa inyo, walang mananalo sa kanilang tatlo. Nakakaloka. Promise, walang mananalo. Kasi, wala pa akong nakikitang contestant na sobrang bida-bida. Tapos, winner ng Miss Universe. Tapos, ang dami pa nilang issue. Alam mo, kasi, si Venezuela kasi, may anak na. Wala nga lang asawa. Ano siya, single mom. So, nakaka-proud, di ba? Kasi naitaguyod niya yung junakis niya ng mga bagay-bagay. Nakaka-proud bilang single mom. Pero, nakakaloka ka. Hindi nakaka-proud yung lagi siyang lumalabas dyan. Ang dami niyang color. Para siyang clown. Ang dami niyang kolorete na hindi mo alam kung saan na ano. Lagi na lang sa kanyang preliminary competition. Bawat labas ni Venezuela, preliminary competition. Pero kudos sa kanya. May pangbayad siya. May pang-outfit siya. So, dapat kayong mainggit. Grabe, no? Everyday, lang niya, OOTD, Michael Cinco. Pinapakmukhaan niya tayo na marami siyang pera. Nakakaloka talaga. Parang gusto niyang sabihin sa madla na huyo kayo, Michael Cinco, yung outfit of the day ko ngayon. Ay, magre-rehearsal lang. Grabe talaga sa Venezuela. Pero pag manalo to sa Venezuela, siya, magiging pamantayan na talaga siya sa susunod ng mga Miss Universe. Kasi pag bida-bida ka, ikaw makakukuha ka ng attention at makukuha mo yung ng organization. Hindi ko naman pinagtatawanan dahil mga bida-bida sila. Nakikita mo talaga na umi-eksena naman talaga sila. Vanessa Polgarin, Olivia Yates, and Stephanie Abasale. Talagang kumakabog naman sila sa competition. Pero feeling ko talaga ang mga ganyang level ng mga bida-bida, walang chance manalo. Kasi maraming beses na kung mga bida-bida ng mga nakaraang taon, naliligwak. As in, naliligwak. Hindi nananalo. Pero tingnan natin, malay mo, di ba? So, hindi kasali si Philippines sa bida-bida. Bida ang saya ng Jollibee. Hindi kasali si Philippines kasi nga, wala naman siyang ibida. Tingnan mo naman yung mga OOTD niya, di ba? Bida ang bash. Puro bash yung OOTD niya. Paano siya maging bida ang saya? Nakakaloka talaga kasi yung mga fans na ito. Ano ba talagang gusto niyong mangyari? So ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi porket bida-bida ka dyan at saka ikaw yung winner sa everyday outfit na ikaw ang Miss Universe kasi walang ganong nangyari. Di ba? Good luck na lang sa inyong tatlo, ha? Venezuela, Colombia, Cote d'Ivoire. Alam nyo na. Sana maganda ang inyong outfit sa preliminary dahil kung hindi, pagtawanan ko kayo ng bonggang-bongga. And this has been Gaisel Ortega. Maraming salamat. Paalam!